Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding dagok ang natamo ng Russia matapos kumpirmahin ng Ukraine na matagumpay nilang tinamaan ang 12 barko ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov sa nakalipas na linggo. Ginamitan umano ang mga pag-atake ng makabagong long-range drones ng Ukraine. Ipinapakita ng balitang ito ang lumalakas na kakayahan ng Ukraine na umatake sa mga estratehikong daungan at rutang pandagat na ginagamit ng Russia. Ang pinakahuling mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na Operation Molochka na inilunsad ng Ukraine noong nakaraang Hulyo. Layunin ng kampanyang ito na direktang targetin ang Shadow Fleet ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov upang unti-unting gipitin at ihiwalay ang kontrol ng Russia sa Crimean Peninsula na sinakop nito. Isa itong mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine laban sa patuloy na agresyon ng Moscow. Ayon sa ulat ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, mula nang magsimula ang operasyon noong ika-6 ng Hulyo, umabot na umano sa kabuang 218 barko ng Shadow Fleet ng Russia ang tinamaan o napinsala ng mga Ukrainian drone. Kasama rito ang 134 na barko sa Sea of Azov at 84 naman sa Black Sea. Ipinapakita nito ang lawak at tindi ng operasyong militar na isinasagawa sa rehiyon. Ang mga pag-atake ngayong buwan ng Agosto na umano'y puminsala sa 12 barko ay isinagawa sa koordinasyon ng Magyar's Birds Brigade na pinamumunuan ni Unmanned Systems Forces Commander Robert Brovdi. Kasama rin sa operasyon ang kilalang K2 Brigade at ang Raid Regiment. Ang pagtutulungan ng mga unit na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Ukraine na umatake sa mga target ng Russia sa dagat. Bagamat inilabas ng Ukraine ang detalyadong ulat na ito, hindi pa ito nakumpirma ng independyente ng mga banyagang mamamahayag at iba pang mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Moscow hinggil sa lawak ng pinsala sa kanilang mga barko. Patuloy namang sinusubaybayan ng mga eksperto sa militar ang mga kaganapan sa rehiyon habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabilang banda, naglabas naman ng pahayag ang Russian Defense Ministry at sinabing matagumpay nilang binaril ang 83 Ukrainian drone sa magdamag na operasyon, kabilang ang ilang lumilipad sa ibabaw ng Sea of Azov. Bagamat hindi kinumpirma ng Russia ang malaking pinsala sa kanilang plota, malinaw na nagpapatuloy ang matinding labanan sa himpapawid at karagatan sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabila ng mga depensa at pahayag ng Russia, mariing sinabi ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine sa isang post sa Telegram na patuloy ang Operation Molochka. Ipinapahiwatig nito na balak ng Ukraine na ipagpatuloy ang mga pag-atake nito upang makamit ang estratehikong layuning pahinain ang kakayahan ng Russia sa karagatan at maantala ang supply nito sa mga sinakop na teritoryo. Dumarating ang ulat na ito sa panahon na lalo pang pinaiigting ng Ukraine ang long-range drone strikes nito sa mga sinakop na teritoryo sa Crimea, Black Sea at Sea of Azov. Isa sa mga pangunahing layunin ng mga pag-ataking ito ang pahinain ang koneksyon ng Crimea sa pangunahing teritoryo ng Russia at sirain ang mahahalagang rutang militar na ginagamit ng mga puwersang Ruso sa pagpapadala ng armas, kagamitan at mga sundalo sa labanan. Matatandaang noong buwan ng Hunyo, hayagang ipinahayag ni Robert Brovdi na mas kilala sa bansag na Magyar sa isang panayam sa Reuters na layunin nilang higit pang ihiwalay ang Crimea sa malapit na hinaharap. Ang pahayag na ito ay sinasabing isinasakatuparan sa pamamagitan ng sunod-sunod na operasyon ng drone na naglalayong putulin o pahinain ang ugnayan ng Russia sa estratehikong tangway na sinakop nito noong 2014. Upang mas maunawaan natin ano nga ba ang tinatawag na Shadow Fleet ng Russia. Binubuo ito ng mga tanker at iba pang barkong ginagamit sa pagdadala ng langis na kadalasang naglalayag sa ilalim ng mga dayuhang bandila o tinatawag na flags of convenience. Ginagamit ang sistemang ito upang makaiwas o makalampas sa ilang internasyonal na parusa, embargo at price cap na ipinatupad ng G7 at ng mga kaalyado nito. Mahalaga ang mga barkong ito sa patuloy na pag-export ng langis ng Russia sa pandaigdigang merkado. Napakahalaga ng Shadow Fleet para sa Kremlin dahil nakatutulong ito upang mapanatili ang kita ng Russia mula sa langis at masuportahan ang malaking gastusin nito sa digmaan laban sa Ukraine.
Sa pamamagitan ng pag-target sa mga barkong ito, sinusubukan ng Ukraine na pahinain ang isa sa mahahalagang pinagmumula ng kita ng Russia na ginagamit upang pondohan ang produksyon ng mga misil, tangke at iba pang kagamitang pandigma. Ang estratehikong epekto ng pag-target sa mga barkong ito ay hindi lamang militar kundi pang ekonomiya rin. Kung patuloy na mapipinsala ang naturang plota, maaaring mapilitan ang Russia na gumamit ng mas mahal at mas mapanganib na paraan upang maihatid ang langis nito sa mga mamimili. Maaari itong magdagdag ng pressure sa pananalapi ng Moscow at makaapekto sa kakayahan nitong pondohan ang digmaan sa pangmatagalang panahon. Regular ding inaatake ng Ukraine ang mga infrastrukturang militar sa loob ng Russia at sa mga teritoryong kasalukuyang sinasakop nito. Bahagi ang mga operasyong ito ng mas malawak na plano upang unti-unting bawasan ang kakayahan ng Moscow na maglunsad ng mga bagong opensiba. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya, lalo na ng mga drone, ay naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine sa modernong pakikidigma. Bagamat maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya at logistika ng Russia ang mga long-range strike na ito, hindi pa rin lubos na malinaw kung gaano kalaki ang direktang epekto ng mga ito sa kasalukuyang labanan sa mga frontline. Gayunpaman, naniniwala ang ilang eksperto na ang patuloy na pagkasira ng mga supply at rutang logistikal ay maaaring unti-unting magpahina sa kakayahan ng mga puwersang Ruso na mapanatili ang kanilang mga operasyon sa harapan ng labanan. Nakakakuha rin ng pansin mula sa internasyonal na komunidad ang isyong ito habang patuloy na pinag-uusapan ng ilang bansa ang paghihigpit sa mga parusa laban sa Russia. Ang operasyon ng Shadow Fleet ay nagpapakita ng mga puwang sa kasalukuyang sistema ng parusa na nais tugunan ng mga bansang kaalyado ng Ukraine upang higit pang limitahan ang kakayahan ng Russia na kumita mula sa pag-export ng langis. Patuloy ding nagiging mahalagang bahagi ng modernong pakikidigma ang papel ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone sa himpapawid at dagat, ipinakita ng Ukraine na maaring hamunin ng isang mas malaking puwersang militar kahit walang tradisyonal na dambuhalang hukbong pandagat. Ang ganitong uri ng taktika ay patuloy na nagbabago sa paraan ng pagsasagawa ng mga operasyong militar sa kasalukuyang siglo. Mula sa technical na aspeto, ang mga drone na ginagamit sa Operation Molocha ay nagpapakita ng mabilis na pag-unlad ng industriya ng depensa ng Ukraine. Ang ilan sa mga sistemang ito ay may kakayahang lumipad o bumiyahe ng malalayong distansya, umiwas sa ilang depensa ng kaaway at umatake sa mga target sa dagat. Ipinapakita nito ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiyang militar ng Ukraine sa gitna ng digmaan. Dahil sa mga ataking ito, nagbago na rin ang balanse ng kapangyarihan sa Black Sea. Ang plota ng Russia na dating may malaking kalamangan sa rehiyon ay napilitang ilipat ang ilan sa mga barko nito sa mas malalayong daungan. Ang paghina ng presensiyang pandagat ng Russia ay nakatulong din sa Ukraine na mapanatili at muling buksan ang mahahalagang ruta ng kalakalan para sa mga produkto nito, kabilang ang trigo at iba pang pagkain na iniluluwas sa pandaigdigang merkado. Sa geopolitical na pananaw, ang kakayahan ng Ukraine na targetin ang Shadow Fleet ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga bansa sa rehiyon at sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang determinasyon at tamang paggamit ng teknolohiya ay maaaring makatulong sa isang mas maliit na puwersa upang hamunin ang mas malaking puwersang militar. Patuloy na sinusubaybayan ng iba't ibang bansa ang labanang ito dahil sa epekto nito sa pandaigdigang seguridad at sa hinaharap ng modernong pakikidigma. Sa pagtatapos, nananatiling mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine ang Operation Molochka upang pahinain ang kakayahang militar at logistical ng Russia at suportahan ang layunin nitong mabawi ang mga sinakop na teritoryo. Habang nagpapatuloy ang labanan, mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito. Isang nakababahalang balita ang ating tututukan ngayon mula sa labanan sa Ukraine. Paraming ballistic missile ng Russia ang matagumpay na nakalalampas sa mga air defense system ng bansa na nagdudulot ng malawakang pinsala at matinding pangamba sa mga mamamayan. Ang pinakahuling serye ng mga pag-atake sa kabisera ng Kyiv ay nag-iwan ng hindi bababa sa 17 patay at 12 desenang sugatan na nagpapakita ng lumalalang krisis sa seguridad doon. Sa pagbuhos ng mga ballistic missile ng Russia, ang mga tagapagtanggol ng Ukraine ay mayroon lamang ilang minuto o kung minsan ay ilang segundo upang matukoy at mapigilan ang nakamamatay na banta.
Ang kakulangan sa oras na ito ang dahilan kung bakit ang Kyiv at iba pang pangunahing lungsod ay lalong nagiging vulnerable sa mga mapangwasak na pagsabog na hindi agad mapigilan ng kanilang kasalukuyang sistema ng depensa. Hindi tulad ng mga cruise missile na lumilipad na parang mga eroplanong walang piloto, ang mga ballistic missile ay inilulunsad tulad ng mga rocket. Umaakit ang mga ito ng mataas bago mabilis at matarik na bumagsak patungo sa kanilang target sa bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Dahil dito, napakahirap para sa mga radar system na kalkulahin ang kanilang direksyon at harangin ang paparating na panganib sa tamang oras. Ang matinding bilis na ito ay nagbunga ng sunod-sunod na trahedya. Sa huling pag-atake sa Kyiv, tinarget ng Russia ang isang gawaan ng serbesa, isang bodega at isang pasilidad sa pag-uuri ng mga sulat. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky na 17 katao ang nasawi at marami pa ang nasugatan sa insidenteng ito na muling nagpapakita na walang ganap na ligtas na lugar sa bansa laban sa mga ganitong uri ng armas. Ipinaliwanag ni Thomas Whittington, isang eksperto sa electronic warfare mula sa Royal United Services Institute, ang pisika sa likod ng bantang ito. Inihalin tulad niya ito sa pagsalo ng bola. Kung ang bola ay dumarating ng napakabilis at sa napakatarik na anggulo, mas mahirap itong saluhin. Ganito mismo ang nararanasan ng mga sundalong Ukrainian na sumusubok na harangin ang mga missile na may pambihirang bilis. Ang Iskander-M na inilulunsad mula sa lupa ang pangunahing ballistic missile na ginagamit ng Kremlin. Bukod dito, gumagamit din sila ng Kinzhal na inilulunsad mula sa himpapawid pati na rin ng mga S-300 at S-400 air defense missile na binago upang tumama sa mga target sa lupa. Kamakailan ginamit din ng Zircon, isang hypersonic cruise missile na dahil sa matinding bilis nito ay nagdudulot ng kaparehong sakit ng ulo sa mga tagapagtanggol. Sa kasalukuyan, ang tanging sandata na may kakayahang pumigil sa mga ballistic missile na ito ay ang Patriot Defense System na gawa ng Estados Unidos. Ayon kay Yuri Iina, tagapagsalita ng Ukrainian Air Force, ang Patriot lamang ang maaasahang panangga laban sa mga missile na Iskander-M, S-400 at Zircon. Subalit, ang malaking suliranin ay ang kakulangan ng Ukraine sa mga Patriot battery at interceptor missile. Ang pinakasopistikadong bersyon ng Patriot na ibinigay sa Ukraine ay ang PAC-3 system. Sa halip na sumabog malapit sa target, gumagamit ito ng teknolohiyang direktang bumabangga sa paparating na warhead sa gitna ng himpapawid upang tuluyan itong mawasak. Kailangan matukoy ng sistemang ito ang target, makalkula ang direksyon nito at makapaglunsad ng interceptor sa loob lamang ng ilang minuto upang maging matagumpay ang pagharang sa banta. Ngunit kahit ang proteksyong hatid ng Patriot ay hindi garantisado sa lahat ng pagkakataon. Kapag ang isang Patriot battery ay wala sa tamang posisyon o naubusan ng mga interceptor, walang ibang air defense system ang Ukraine na maaring ganap na pumalit dito. Dahil sa kakapusan ng mga baterya, hindi kayang protektahan ng pamahalaan ng bawat lungsod at mahahalagang infrastruktura laban sa walang humpay na pag-atake ng Russia. Bagamat ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa NATO ay nagpapatakbo ng iba pang advanced na anti-ballistic system tulad ng THAAD at Aegis na nakabase sa mga barkong pandigma, ang mga ito ay hindi pa ipinagkakaloob sa Ukraine. Ipinapakita nito ang limitadong kakayahan ng bansa habang umaasa lamang sa iisang uri ng dayuhang teknolohiya at patuloy na lumalawak ang saklaw ng digmaan sa kanilang teritoryo. Upang lalo pang pahirapan ang depensa ng Ukraine, gumagamit ang Russia ng pinaghalong ballistic missile, cruise missile, drone at mga decoy. Ang taktikang ito ay pumipilit sa mga tagapagtanggol na subaybayan ang napakaraming banta ng sabay-sabay. Dahil dito napipilitan silang magtipid sa paggamit ng kanilang mga interceptor missile na nagreresulta sa pagtagos ng ilang mapanganib na armas sa kanilang depensa. Ang kakulangan sa mga interceptor ay hindi lamang problema ng Ukraine kundi isa ring pandaigdigang krisis. Lalong lumubha ang sitwasyon dahil sa kasalukuyang labanan sa pagitan ng Israel at Iran kung saan sangkot din ang Estados Unidos at kumonsumo rin ito ng napakaraming Patriot at THAAD interceptor. Dahil dito, ang supply na nakalaan sana para sa Ukraine ay kailangang hatiin at unahin din para sa iba pang pandaigdigang alyansa ng Estados Unidos. Ayon sa pagsusuri ng Associated Press, ang inventaryo ng Patriot ng Estados Unidos ay bumaba ng hindi bababa sa 65% kumpara sa antas nito bago ang digmaan. Bagamat iginigiit ng Pentagon na mayroon pa silang sapat na arsenal para sa kanilang sariling depensa,
Malinaw na ang matinding demand mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naglalagay ng malaking presyur sa kanilang kakayahang mag-supply sa Kyiv. Hindi rin madaling mapunan ng mga pabrika ang kakulangang ito sa maikling panahon. Ang Lockheed Martin ay naghatid ng mahigit 600 PAC-3 MSE Interceptor noong taong 2025 at naglalayong itaas ang kapasidad nito sa 2,000 bawat taon pagdating ng 2030. Samantala, inanunsyo naman ng NATO na ang kauna-unahang pasilidad sa paggawa ng Patriot sa Europa ay inaasahang magbubukas sa Germany ngayong darating na Setyembre. Nagiging magulo rin ang mga mensaheng pampolitika mula sa Washington, pero sa isang summit ng NATO kamakailan, sinabi ni Pangulong Donald Trump na bibigyan niya ang Ukraine ng lisensya upang gumawa ng sarili nitong mga Patriot. Subalit makalipas lamang ang 3 linggo, binawi niya ito at sinabing wala pang pinal na desisyon. Ayon sa mga eksperto, kahit magkaroon ng lisensya, aabutin pa ng maraming taon bago makapagsimula ang produksyon doon. Dahil sa mga hamong ito, binabago na ng Ukraine ang kanilang estratehiya. Sa halip na harangin ng mga misal sa himpapawid, sinusubukan na nilang sirain ang mga launcher at infrastruktura ng Russia bago pa man mailunsad ang mga ito. Inilalarawan ito ng mga opisyal bilang pagbaril sa mismong mamamana sa halip na sa palaso, isang hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga missile na kailangang harapin ng kanilang mga Patriot. Bilang bahagi ng planong ito, hiningi ni Pangulong Zelensky ang tulong ni Trump upang makuha ang pahintulot ni Elon Musk na gamitin ang Starlink Communications sa loob ng teritoryo ng Russia. Sa kasalukuyan, nililimitahan ni Musk ang serbisyong ito. Kung papayagan, mas madaling matutunton ng mga drone ng Ukraine ang mga missile launcher ng kaaway upang masira ang mga ito bago pa man makapinsala sa mga sibilyan sa Kyiv. Kasabay nito, binuo ng Ukraine ang Freya, isang lokal at mas murang anti-ballistic system upang mabawasan ang kanilang labis na pag-asa sa mga Patriot ng Amerika. Noong Hulyo, nagtatag ang Ukraine at 9 na bansa sa Europa ng isang koalisyon upang magkasamang bumuo ng malawakang produksyon ng sistemang ito sa loob ng 12 buwan. Gayunpaman, ang Freya ay kasalukuyan pa ring binubuo at wala pang tiyak na petsa kung kailan ito magagamit. Kasunod ng pinakahuling pag-atake sa Kyiv, inihayag ni Zelensky na ang Ukraine ay nakatanggap lamang ng 1/4 ng mga air defense missile sa unang kalahati ng taong 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Binigyang diin niya na kung hindi kayang dagdagan ng mga kasosyong bansa ang supply ng mga interceptor ngayon, dapat silang magpatupad ng mas mahigpit na parusa laban sa industriya ng missile ng Russia. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang digmaan sa himpapawid ng Ukraine ay pumasok na sa isang kritikal na yugto, habang patuloy na nakakahanap ang Russia ng mga paraan upang makalusot ang kanilang mga ballistic missile sa depensa ng Ukraine. Patuloy namang naghahanap ang Kyiv ng mga makabagong solusyon upang maprotektahan ang kanilang himpapawid at mga mamamayan.